Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang kalaban ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po isang 3-division world champion ang ating pambato na si Angas ng Pinas, Jenrael Casimero, habang hindi pa nagiging isang ganap na world champion ang kanyang makakasagupa sa susunod na linggo na si Saul Sanchez, ay hindi nga po natin maikakaila na isang bigating fighter din talaga ito. Yan po ay dahil magmula ng tumungtong ang Mexican fighter na ito sa 122-pound super bantamweight division, ay lahat ng fighter na itinatapat sa kanya dito ay hindi nagawang umabot sa judges decision. Ito po ay dahil lahat ng kalaban niya sa super bantamweight division ay tinalo niya via knockout. Isang patunay lamang po ito na napakalakas din talaga ng kanyang kamao. Si Casimero na po ang pang-anim na makakalaban ni Sanchez sa nasabing dibisyon. At katulad sa mga nakalipas niyang laban, ay knockout din ang plano niyang gawin sa ating pambato. Pero syempre hindi din naman magpapatalo si Casimero sa kanya, at lalong hindi ito papayag na man-knockout siya ni Sanchez. Kaya naman dahil dyan ay talagang pinaghandaan din siya ng husto ng Angas ng Pinas. Mataas pa din ang kumpiyansa ni Casimero na makukuha niya ang tagumpay sa bakbakan na ito, sa kabila ng isang taon na magmula ng huling beses siyang sumampa sa ibabaw ng lona. Nangako po kasi si Casimero na knockout ang gagawin niyang panalo kontra kay Sanchez. Kaya naman inengganyo nito ang kanyang mga tagahanga na huwag matakot na tumaya sa kanya. Kasi makikita daw talaga natin kung paano niya papatulugin ang Meksikano. Sa kabilang banda naman mga idol ay magmula nga po nang umalis ang current Unified Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez sa puder ng kanyang dating promoter na si Oscar De La Hoya taong 2019, ay hanggang ngayon nga po ay patuloy pa din ang patutsadahan ng dalawa sa isa't isa. Bagay na pinaniniwalaan ng madaming fans na wala ng pag-asang magkaayos pa ang dalawang ito habang buhay. Pero kadalasan naman nga po ay nananahimik lang talaga si Canelo. Subalit itong si De La Hoya talaga ang hindi tumitigil sa pagpapainit kay Canelo. Dahilan kung bakit napipilitan itong sumagot sa kanya. Katulad na lang ngayon ay habang nagbabakasyon si Canelo sa bansang Japan kasama ang kanyang pamilya, ay muli na namang bumanat si De La Hoya. At sinabing kung nagkataon umano na nagkasabay ang kanilang mga career at nagtuo sila sa ibabaw ng lona, ay bugbog daw ang aabutin sa kanya ni Canelo. Paliwanag ni De La Hoya na yung mga fighters daw na katulad kay Canelo ay napakadaling kalaban lang para sa kanya, gawa nang wala daw itong footwork. Bukod dyan ay kung mapapansin umano natin ay kahinaan ni Canelo ang mga combination punchers na katulad sa kanya. Yan umano ang dahilan kung bakit tinalo ito ni Dimitri Bivol nang walang kahirap-hirap at kung bakit ayaw nitong labanan si David Benavidez. Pinagmalaki din ni De La Hoya na noong panahon umano nila ay lumalaban sila sa kapwa nila malalakas kahit wala silang kasiguraduhan na mananalo sila. Pero ngayon umano ay panay iwas na ang mga fighter sa kapwa nila malalakas at pinangungunahan daw ito ni Canelo. Wala na din daw pinagkaiba si Canelo kay Floyd Mayweather Jr. na laging namimili ng kalaban na hindi naman niya kalebel. O kaya naman ay pipili daw ito ng malakas na fighter pero aantayin munang tumanda bago niya ito lalabanan. Kaya naman kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.